Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Lumutang sa Campo Crame at humingi ng paumanhin kay Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda ang pulis na dawat sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, inamin din ng nasabing pulis ang relasyon kay Camilon pero tikong ang bibig nito nang tanungin kung may kinalaman siya sa pagkawala ng dalaga. Alamin ang tunay na pagkatao ni Police Major Alan De Castro ang suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Doon sa mga impormasyon o mga nakalap na mga ebidensya, medyo mabigat po yung kanyang hinaharap na mga asunto. Kaya posible siya na ma-dismiss sa trabaho kung mapatunayan na itong offense. Mayroon ng 2 kasong administratibo na kinakaharap si Police Major Alan De Castro sa Internal Affairs Service. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, ang unang kaso ay conduct unbecoming of a police officer dahil sa pagkakaroon umano ng relasyon sa ibang babae sa kabila ng pagkakaroon na nito ng asawa. Nasa summary dismissal proceedings na aniya ito at tatapusin nila ang pagdinig hanggang sa katapusan ng buwan. Ito ay para makapagbigay ng rekomendasyon sa Regional Director ng Police Regional Office 4A sa magiging kapalaran ni De Castro. Kaya nga kami ay nag-charge din ng conduct unbecoming kasi yun po yung talagang tinitingnan din namin dahil ang mandato ng IAS ay talagang to champion the integrity of the police service. Pinoprotektahan namin yung imahen ng PNP. Ang ikalawang kaso ayon kay Attorney Triambulo ay ang kidnapping at serious illegal detention dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Nasa pre-charge investigation na ito kung saan bibigyan ng pagkakataon si De Castro na magsumite ng kanyang counter affidavit. Yung sa kidnapping and serious illegal detention, siya po ay binigyan ng notice para mag-file ng kanyang counter affidavit. No? So, at ang time frame namin dyan ay 7 days, i-resolve namin ang pre-charge at isasampa na rin namin for summary dismissal proceedings. Oras na mapatunayang guilty si De Castro sa naturang mga kaso, maaari siyang matanggal sa serbisyo at hindi na rin makuha ang kanyang mga benepisyo. Ayon po sa NAPOLCOM circular na aming sinusundan sa pag-dispose o adjudicate ng administrative case laban sa PNP personnel. Una-una yung mga sa matatanggap mong retirement, forfeited po yon. Ngayon, forfeited na po yung kanyang mga automatic cancellation, yung mga eligibility niya para maging police pa rin siya. At mayroon pang kaakibat na penalty, yung tatawag nating accessory, na dahil napatunayan na siya ay unfit sa public service, siya po ay barred from entering any offices or work ng government. Kahapon, humarap si De Castro kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at inamin ang relasyon kay Camilon. Gayunman, tumanggi itong sagutin ang ilang tanong na may kinalaman sa kaso partikular kung nasaan ang nawawalang beauty queen. Sino nga ba si Police Major Alan De Castro? Ano nga ba ang kanyang pagkatao? At ano ang tunay na kaugnayan niya sa nawawalang beauty queen contestant at teacher na si Catherine Camilon? Ito ang ating sasagutin sa video na ito. Viral pa rin ang kaso ng pagkawala ng beauty contestant na si Catherine Camilon. Higit sa 1 buwan na siyang nawawala at ipinagpapalagay ngayon ng marami na maaaring pumanaw na ito
noon mismong October 12 kung saan siya huling nakita ng kanyang mga kaanak. Base sa dalawang testigo na lumutang, nakita nilang duguan ang katawan ni Camilon kasama ng 4 na lalaki at inililipat ito mula sa Nissan Juke na sasakyang minamaneho papunta sa isa pang sasakyan na kalaunan ay natukoy na isang pulang CRV. Ang naturang sasakyan ay na-recover naman ng mga kapulisan nitong nakaraang linggo kung saan nakitaan na rin ng traces ng dugo at mga hair strands. Ang main suspect sa masaklap na nangyaring ito kay Camilon ay ang police major na karelasyon umano ni Catherine na si Alan De Castro. Sino nga ba si Police Major Alan De Castro? Sa aming ginawang pananaliksik at base na rin sa panayam ni Ted Pailon kay Colonel Jacinto Malinaw Jr. na pag-alaman na ang suspect na si Alan De Castro ay 40 taong gulang na. At ito ay graduate ng PNPA or Philippine National Police Academy, Class of 2008. Siya ay na-assign sa Batangas PNP bilang deputy ng Drug Enforcement Unit ng naturang unit sa Batangas. Siya ay may asawa at 2 anak at parehong pumanaw na ang kanyang mga magulang. Kumpirmado rin na karelasyon ni De Castro si Catherine Camilon at ang kanilang ugnayan ay malalim na rin. Ito ay base sa mga testimonya ng kanyang kapatid at isang kaibigan kung saan lumalabas na mapanakit na lalaki itong si De Castro. Sa tuwing nalalasing, sinasaktan umano si Camilon at ito ay napatunayan ng pulisya dahil sa mga screenshots ng usapan sa pagitan ni na Catherine at isang kaibigan kung saan nag-confide umano ang guro na siya ay sinasaktan ng police major na karelasyon. Base sa investigasyon, mukhang hindi kayang iwanan ni police major ang kanyang asawa at mga anak dahil nagalit ito nang nagsumbong si Catherine sa mismong asawa ng suspect na may ibang babae itong si police major. Sa ginawang pagsusumbong na ito ni Catherine ay nagdulot umano ito ng matinding galit kay De Castro kaya't muling napagbuhatan ng kamay si Camilon. Mula sa puntong yon, mas tumindi ang kanilang pag-aaway hanggang sa nakipagkita si Catherine kay De Castro noong October 12. Pero yun na din ang huling beses na siya ay nakita ng kanyang mga kaanak. Magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagsasalita si De Castro hinggil sa kinaroroonan ni Catherine at patuloy na itinatanggi ang mga ibinibintang sa kanya at sinabing siya ay nasa headquarters ng mga panahong may nangyari kay Camilon. Ganun pa man, mukhang wala ring takas si De Castro dahil base sa mga ebidensyang nakalap, positibong siya ay may kinalaman sa pagkawala ni Camilon. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.